Another day, another luto ulam na naman ang gagawin natin ngayon. At kung mahilig ka sa gata, plus maanghang, bagay na bagay sa iyo to. Kaya naman tara, umpisahan na natin. Uunahan ko na kayo hindi Bicol Express ang ating lulutuin. Kaya naman i-ready natin yung mga sangkap na kailangan natin. Una, kailangan natin ng sibuyas. So sa sibuyas, pwede kayong gumamit ng puti o pulang sibuyas. Pero mas prepared ko yung pulang sibuyas kasi mas matapang yung aroma nito at mas masarap kapag ipanggisa. At habang nagpe-prepare ako ng mga sangkap na ating gagamitin, tara kwentuhan muna tayo. Sinong mahilig dito sa lutong gata at yung may palo ng anghang? Pasintabi muna to sa mga hindi kumakain ng maanghang para muna to sa mga kagaya ko na talagang, alam mo yun, ginaganahan kumain kapag may palo ng anghang ang ulam. Pero nauunawaan ko naman yung mga hindi talaga kumakain ng maanghang. Meron din kasi ako mga kilala, kaibigan, at meron din ako mga kapatid na hindi talaga kumakain ng maanghang. Ewan ko ba, kahit konting anghang lang ayaw na talaga nila. Kaya nga dito mo talaga masasabi na hindi pare-parehas tayo ng mga gusto. Kaya sabi nga kung ano yung tingin mo na masarap sa'yo, i-respect natin kasi hindi lahat nasasarapan sa mga pagkain na nagugustuhan naman ng iba. So eto nga, tapos na tayo makapaghiwa ng kamatis, sibuyas, bawang, at susundan na rin natin ang siling berde. Kaya nga kung titignan mo, kala mo Bicol Express yung lulutuin kasi kulang na lang bagoong alamang. At nakaredy na yung ating pork ribs, buto-buto. Pwede kayong gumamit ng mismong pork kasim or yempo, kung ano yung gusto ninyo. So magpainit na tayo ng ating pan at maglagay tayo ng mantika. Una nating igisa ay bawang. So ginagawa natin to para lumabas yung aroma at para talagang, alam mo yun, yung bango kumapit dun sa karne. Pero wag naman nating susunugin. Pagkatapos nyan ay isunod na rin natin yung sibuyas na ating hiniwa kanina. Igisa lang natin to ng bahagya sa katamtamang apoy para maiwasan naman na masunog. So dito nga pala mga manay, mas prepared ko talaga na lumalabas yung aroma or mag-translucent na yung ating sibuyas. Saka natin ilalagay yung kamatis na in-slice natin. Mas mainam gamitin yung kamatis yung hinog na para mas juicy siya at mabilis siyang malanta. Sangkutsahin lang po ng maigi. Then pagkatapos niyan ay hayaan muna natin ng ilang minuto para maya-maya ay madali na lang siyang madurog. Then mix ulit natin. At kapag okay na, ilalagay na rin natin dito yung ating pork buto-buto. Pwede kayong gumamit nga ng yempo mga manay, pero mas prepared ko is yung pork buto-buto kasi mas malasa to. Kaya naman kung titignan ninyo, di ba? Ang buto-buto ay niluluto sa mga nilaga, pero ngayon gawin natin mas creamy at mas spicy para mas masarap. Naglagay na rin ako ng pampalasa na paminta at susundan ko na rin ang paglalagay ng patis pampalasa. Then imimix po natin yan, sangkutsahin natin ng maigi. Kasi ginagawa natin to mga manay dahil yung buto-buto, di ba? Kapag nirekta nating pinakuluan, naglalabas siya ng, ang tawag doon, yung mga impurities. Ayun yung malangsa. So, mas mainam po na sangkutsahin natin ng maigi para hindi malansa yung pagkakaluto natin dahil wala naman tayong nilagay dito na luya. At ma-share ko na rin pala sa inyo kung meron kayong mga karenderya mga manay, maiba naman din po yung inyong mga lutong ulam na pwede nyong i-alok sa inyong mga customer, ay bagay na bagay po itong ating recipe kasi hindi naman komplikado yung mga sangkap na ginamit natin. Pagkatapos kung masangkot siya, ay tatakpan natin to at hayaan natin ng ilang minuto. Makalipas ang 5 minuto, balikan po natin at hahaluin natin ang bahagya. At dito nga dapat nakaredy na rin yung inyong pangalawang piga ng niyog. So pwede kayong gumamit ng yung fresh na coconut na nabibili sa palengke at pwede rin naman yung nasa incan kung wala kayong mabilhan dyan sa inyong lugar. Hinalo-halo ko lamang po ng ganito. Then ilalagay na rin natin dito yung pangalawang piga ng niyog na ang sukat nito ay 3 cups or 750 ml. Pakulo natin to ng mga ilang minuto hanggang sa mapalambot natin yung karne. Then hinahalo-halo ko lang para maging pantay at maiwasan na masunog yung bandang ilalim. Tatakpan po natin to at kung meron kayong pressure cooker ay pwedeng-pwede rin yung gamitin. So eto na nga po mga manay, dahil nakukulangan ako doon sa init ng butane na gamit kong lutuan, nilipat ko rito sa mismong gas range ko. So eto asin talagang kulong-kulo. Bali halu-haluin nyo lamang po maya-maya para po naiwasan po na nasusunog yung bandang ilalim dahil ito ay luto sa gata para maging pantay yung pagkakaluto sa karne natin. Dahil kapag mga buto-buto, matagal po talagang pakuluan. Pero depende pa rin yon sa karne na ating nabili sa palengke. Takpan at balikan makalipas ang ilang minuto
na ating pagluluto. So eto na nga't malambot-lambot na yung ating karne, kaya naman maglalagay pa ako ng dagdag pampalasa. Bali dito nga po nag-add ako ng 2 tablespoons ng oyster sauce at pwede kayo maglagay ng mga pampalasa na inyong nakasanayan dyan sa inyong kusina. So kayo na po yung mag-adjust mga manay ha, kasi sa timpla, lagi ko naman po yung ina-advise na kayo yung masusunod sa timpla na nais ninyo dahil hindi tayo pare-parehas ng gustong timpla. Merong gusto matabang ang pagkakatimpla, meron naman ay matapang magtimpla. Then nga pala dito maglalagay na tayo ng coconut cream. Ang gamit ko yung naka-incan mga manay. So ito yung brand na gamit ko, yung UFC na 400 ml. So halu-haluin lang po natin. Ang kagandahan dito ang bango niya. So mix lang po natin to ng maigi mga manay para maging pantay at hindi na tayo dito magtatakip para tuluyang lumapot yung pinakasarsa ng ating ginataan. Hindi pa man ako natatapos dito sa aking pagluluto pero grabe yung amoy. Talagang parang gusto ko nang sumandok ng kanin. So nakikita nyo habang hinahalo ko siya malapot na talaga yung kanyang mismong pinaka-cream or yung sarsa niya. So papakuloan pa po natin yan pero again wag nyo na pong tatakpan, hahayaan nyo na lamang po na nakabukas para tuluyang lumapot at nagmamantika sa gata yung ating ulam. At eto na nga mga manay, makalipas ang kulang-kulang 1 oras na ating pagluluto sa ating napaka-creamy at spicy na pork buto-buto ay pwedeng-pwede na natin tong ihain. Pero bago yan, syempre, hindi pa natatapos. Maglalagay pa tayo dito ng siling berde para may palo ng anghang. Pwede rin kayo mag-add ng labuyo mga manay. Depende na po sa inyo kung gaano kaanghang yung gusto nyong atake sa inyong ulam. So nilalagay ko siya sa panghuli at kapag nilagay nyo na, mas mainam na patay na rin po ang kalan para ma-maintain po yung pagkalutong nung ating sili na nilagay kanina. At papakita ko sa inyo ng malapitan. Ang lambot ng karne mga manay. Tapos yung pinakasarsa niya, as in yung sarsa pa lang nito, mapaparami ka na talaga ng kanin. Kaya kapag ganito ang ulam, bawal mag-diet muna. Kaya sa mga nanonood dyan at merong karinderya or nagki-cater, isa po ito sa pwede nyong i-offer. Lalo na doon sa mga naghahanap ng Bicol Express na ayaw nila ng may bagoong alamang dahil allergy sila. So eto, nagkakahawig sila mga manay. As in yung creamy, yung linamnam mula doon sa gata, pasok na pasok talaga sa banga. Kaya naman kapag ganito ang ulam, nako, wag nating hayaan na mag-diet yung mga kasama natin. Kailangan maraming kanin sa mesa para only rice ang kain. So ayan, muli ako po ang inyong madiskarting nanay mga manay. So tara na po at kain po tayo dahil masasabi kong sarsa pa lang pang only rice na. Yung timpla neto mga manay, gusto ko talaga sa inyong ipatikim. Kung malapit lang kayo dito sa tabi ko, baka sinubuan ko na kayo. Talagang pang only rice yung atake. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa mga gustong mag-request dyan ng lutong ulam at kung ano pa, comment down below at baka ikaw na ang mapili ko.